Ngayong adlaw mga day, ito na po yung part 3 ng ating biyaheng Luzon, Visayas, Mindanao, part 3. So, dapat talaga buong video na to, pero kasi sobrang dami ng video ko, as in, paunti-unti, kaya hinati ko na siya sa tatlo. So, ito na po yung huli. So, andito na po kami ngayon sa Surigao, Lipata, Mindanao. So, dumating kami dito sa Surigao is 10 PM na. So, tuloy-tuloy ang biyahe. Meron kaming 13 hours para papunta sa hometown ng aking habibi sa Ozami City. So, eto na nga. So, pagod na talaga siya dyan. Kahit halos 4 na oras po yung biyahe namin sa barko. Pero talagang inantok na siya, pagod na rin. Kaya sama-sama na. So, si Ate Cassandra na ulit yung nag-drive. Pero saglit lang din kasi pinatulog lang talaga namin siya. So, pahinga lang talaga siya. At ayan, ito ulit, puro view. Ito yung nadaanan namin, sobrang ganda. Claveria Road, Misamis Oriental. So, pagbaba nito is Cagayan na, Cagayan de Oro. So, marami pa rin stopover, maraming picture. Kasi nga, ito talaga yung pinakagusto namin. Kaya gusto din namin bumiyahe. Andito na kami ngayon sa Cagayan. So, dumaan kami ng Agusan del Norte. Del Sur ba yun? Tapos Cagayan. Tapos darating kami ng Iligan. Tapos tuloy-tuloy na hanggang Zamboanga Road ba yun? Ganon. So, yung Cagayan, sobrang laki ng Cagayan. Meron silang SM dito. Meron din silang SNR. So, dumaan sila tita dito. Kami nila tita para kumain. So, ayan, biyahe ulit. Sobrang onti na lang. Onting-onting-onti na lang. At makakarating na kami sa aming destination. So, actually guys, pangalawang beses na naming biyahe to na Pamindanao. Kasi last year, bumiyahe din kami nung umuwi naman yung father ng partner ko. So, ngayon, bumiyahe ulit kami. Parang yearly ata. Gusto nila na makauwi sa kanilang hometown at makauwi dito sa Mindanao. Time check, 1:30 na po ng hapon yan. Ayan, may energy na siya. Pero hinay-hinay lang din kami sa daan. Pero kasi yung mga daan talaga dito guys is malalawak siya. Wala talagang traffic. Kaya tuloy-tuloy lang yung biyahe namin. Tapos ganyan pa yung view ko. More on dagat na din dito. Sobrang ganda ng mga dagat. Solid. Ayun na naman yung aso. Lagi na lang nakikisali dito sa voice over ko. Pero okay lang. Ganun talaga. Yan. So tuloy-tuloy ulit ang biyahe. Hindi naman na kami natulog. Kaya ayan, medyo makulimlim na. Parang 4 PM na yata to. Tapos parang uulan. Tapos yung communication lang namin dun sa kabilang sasakyan is tumatawag sila or either kami yung tumatawag kung anong gagawin, kung merong magsi-CR, kung merong nagugutom para mag-stop. At eto na nga, hindi na nga tayo nagkamali. Sobrang lakas ng ulan. Buti na lang, andito na kami sa Mindanao nung lumakas yung ulan. So, dahan-dahan lang kami dito kasi malawak naman yung daan pero hindi mo talaga maaaninag yung daan kasi sa sobrang lakas ng ulan. Ayan siya, oh. Tapos yung kalsada pa medyo matubig. Dahan-dahan lang din tayo para wala namang matamaan dun sa mga tao sa gilid. Dito na kami sa Lanao. Sobrang onti na lang talaga. At makakarating na kami. Ito naman yung bagong tulay nila dito. Yung, ano ba tawag dito? Nakalimutan ko. Panggel Bay. Tama ba? Kasi last year, tawid namin from Iligan to Uzamis is nakabarko ulit. Pero ngayon kasi, meron na nitong isang mahabang tulay patawid. Kaya hindi na namin kailangan pang magbarko. Time check, 4:30 po ito ng hapon. Ito po ay Sabado. So, umalis po kami ng Manila. Thursday ng gabi na, mga 6 yata, 5, ganun. Tapos, dumating kami dito sa location namin is Sabado na rin ng hapon. So, 2 araw, mahigit yata yung biyahe at andito na kami. Ayan, sobrang happy kasi safe po yung travel namin at wala pong nangyaring di maganda. Thank you, Lord. Paggabi na po ito, so, at diretso na rin kami sa bahay ng lolo ng aking habibi kasi nag-aantay na sila at nagluto sila doon. At ito yung ulam namin. Solid. Maulang to mga day. Bye!